Okay, I'm back. Summer na summer dito. Talaga, I think it's 28 degrees. Oo, sa Pilipinas, malamig pa rin to. Pero dito, pag dumanas ka ng -7, -8, ang init nito. Pero ako sarap na sarap. Bahala sila, init na init sila. Yung asawa ko nandun sa loob ng kwarto. May aircon dun eh. Pero ako dito, sa library, prayer room ko to eh. Ito yung taguan ko. Tapos meron ako dito sa harapan ko. Huge image ni Christ. Yung painting ni Akinaya. Akinaya. Hirap i-pronounce nung pangalan no kasi Lithuanian siya. Yung batang nakuha niya yung actual appearance ni Christ kasi her spirit her spirit went to heaven and she saw the Prince of Peace, si Jesus, as Prince of Peace. Kaya yung picture na yun, pag nakikita ko, feeling ko nakikita ko na si Christ in face to face. Okay, so, ano ang vlog ko today? Alam mo, punong-puno na yung heart ko ng awa sa maraming tao. Lalo na pag tumitingin ako ng Facebook. Ang daming litong-lito, ligaw na ligaw, na hindi obvious. In short, hindi masaya. Yung saya ay fake, puro pagkain lang, gimmick lang, barkada lang. Pero pagdating sa higaan, ang tanong sa sarili is, eto lang to? Eto na yon? Eto na yung buhay? Ako, batang-bata pa lang. Ang bata ako pa lang, I think, pag nabasa mo yung libro ko, doon makikita mo bata pa lang, ayoko nang mabuhay. Parang, ano yan? Yung unang valedictorian failure. I was, 13? 13 kasi 14, first year high school ka. 13, heartbroken at ayaw na mabuhay. Tinawag ko na yung sarili kong zombie. I look alive. I pretend to be alive, but inside, I'm really dead. Wala na akong gana. Hindi ako nasasarapan sa pagkain. Wala nga makain pa eh. Wala ka nang gana. Wala ka nang gana sa buhay. Ayaw mo pang hindi pa masarap yung environment. Sabi nga ni Vilma Santos, tinandaan ko yun eh. Kaya talagang grabe ako magtrabaho. Ang hirap na nga ng buhay, tapos miserable ka pa. Yung tipong hindi mo ma-afford magsine. Hindi ka man lang makakain ng masarap. Sobrang miserable na yun. Ay, hirap na nga. Gagawin pang miserable. Ang sagot napakasimple. Kaya nga, ako, bakit hindi ako tumitigil magturo? Out of charity. Habag na habag ako sa maraming tao na dinadanas yung dinanas ko noon. Kaya ako nga sinulat yung libro para ipakita sa inyong sobrang lala ng buhay ko na may karapatan akong magsalita dahil dumaan ako sa napakadugong buhay. Diba? Na hindi halata pero sobrang sakit. Yung mga linya, kabata-bata mo pero ang mga linya mo kay Lord muna akong gisingin bukas Kung walang solusyon ng problemang to, huwag mo na akong gisingin. Ayoko na mabuhay. Ngayon naman tuwing bumubukas yung mata ko is, Lord, ikaw ang buhay ko. Everything I see as your act of love for me. Mula sa asawa, sa aking pet dog, sa magandang bahay, sa masarap na pagkain,
Lahat ito expression ng love mo for me. With or without, mahal mo ko. Napakahalaga nun, Inday. Pag hindi mo na sure na mahal ka ni God, ang lungkot ng buhay na to. Kahit sabihin pa may asawa ka at marami kang anak. Nawa ako sa'yo. Ang lungkot! Pag wala kang Diyos, yung talagang solid na relasyon, yung tipong mamatay ka mamaya, sure ka, nandun ka kay Lord. You should have that. At yun ay attainable, nakukuha yun. Yes, nakukuha yun. Kasi sinabi niya, come to me, all of you who are heavily burdened and are weary. Alam mo may weary? That is more than tired. Higit pa sa pagod. Kaya nga, dumating siya nung sinabi ko doon sa simbahan, yung gusto ko na magpakamatay. Pag napagod na ako, may kasamang another word, sawan-sawa na ako. Weary is pagod na sawa. Yung bang ayoko na. Parang kung bukas gigising pa ako, ay, hindi ko na take. Kaya dumating siya eh. Kasi, pag ginamit mo sa kanya yon, yung pagod na ako, sawa na ako, ayoko na. Tulungan mo ko, he'll come. He'll come. That's why, ang tip ko sa'yo, para mabago buhay mo, run to Jesus. Pwede mong gawin yun. Yung mga hayop, wala silang ganong power at saka privilege eh. Tayo, we can. We just close our eyes and we can see God in our mind. Diba? You can talk to Him in your heart. Magkaiba ang mind at heart. Sa heart, pag tinawag mo siya with sincerity, darating siya and He'll talk to you. So, talk to Him with sincerity, kakausapin ka niya. Magugulat ka na kaya pala pangit ang buhay natin. Ako ngayon maganda na buhay. Pero nung time na hindi maganda ang buhay ko is because hindi siya nakasentro sa buhay ko. Hindi ko ibinigay ang buhay ko sa kanya. I am not yet his or his child at that time. Pero ngayon, tingnan niyo naman, gumanda ako. Kasi wala akong naiisip at wala akong gustong isipin kundi si Lord Jesus. Iniisip ko pag natapos tong buhay na to, kasama ko na siya forever. At doon walang deadline, walang quota, walang trabaho, walang demands, walang chores. Kahapon nga nung nilinis ko yung banyo ng asawa ko, nililinis ko yata yung once a year. Kasi dito, low maintenance kasi maganda na yung bahay ko. Lilinisin, babacuum, isipin mo naman, hindi ka magwawalis, babacuumin mo. Matapos mong vacuumin, punasan mo lang ng, sila ini-spray nila eh. Ako hindi, malupit ako, gusto ko linis madre. Talagang may scrubbing pa, may baking soda, may vinegar. YouTube ko pa yan, nire-research ko pa yan. I want it so clean na kahit germs, guys, hindi makatapak ang germs. Okay, lahat kasi yun, pag ginagawa ko, ino-offer ko kay God. At alam niyo naman, kanino ko ino-offer yan. Siyempre sa lahat ng spiritual children ko. I want them to encounter God through grace and have the most amazing life. Oh, si God lang ang secret. Run to Him. Tell Him, Lord, I need you. More than anyone, more than anything, I need you.